Our God is mighty to save. Kailanman hindi siya nawalan ng kapangyarihan, hindi siya nawalan ng kapamaraanan kung paano tayong ililigtas sa anumang sitwasyon na ating mga kinalalagyan. Many times, naranasan po natin ang bagay na yan. So, hayaan po ninyong basahin natin in Genesis 22, verses 9 to 12. Dito po natin kukunin yung mensahe ng Panginoon for this day. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos itong gapusin. Nang sasaksakin na niyang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh. At mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham!" "Narito po ako," sagot naman ni Abraham. Sinabi ng anghel, "Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak." So dito po natin kukunin yung yung mensahe ng Lord for today. Not exactly about this sin, kundi kung paano ang Panginoon kumikilo sa Kanyang mga hinirang. How mighty and powerful is our God when it comes sa pagsaklolo sa Kanyang mga anak. Okay? So ang pamagat po ng message ng Panginoon sa araw na ito, walang iba kundi El Gibor. Yan po yung Hebrew ng English word na mighty God. Our God is mighty. He is our El Gibor. Ngayon kung napapansin po ninyo, I know, napansin ng buong mundo yung nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, especially sa region na ito. So pag-uusapan po natin, how come na sa lahat ng panig ng mundo, bukod tangi itong lugar na ito, especially yung region ng Fertile Crescent o nung bayan ng Diyos, ay hindi nawawala ng mga digmaan. Paano ba ito nagsimula? Is it political? Ito ba yung agawan lamang ng lupa? Or is it something else? Or more than that? So kanina po, napatunayan natin sa binasa natin kanina, na merong inialay si Abraham. At yung kanyang kaisa-isang anak niaalay ay walang iba kundi si Isaac. Nung balikan ko yung passage na yun, sabi ko, doon ko lang napansin, mas lalong napansin yung term na kaisa-isang anak. Rewind tayo ng konti. Alam natin may ibang anak si Abraham. Kay Hagar. Diba? Pero makikita natin dito, sa bibig mismo ng anghel ng Diyos, iisa lamang ang anak na kinukonsider niya. Iisa lamang anak ni Abraham ang kinukonsider ni Yahweh. That is only Isaac himself. So si Ishmael, wala siya sa anumang history o plano ng Diyos. Hindi siya kasama doon sa linyada ng pamilya ni Abraham. So meron pong kinalaman yan sa mga nangyayari sa ngayon. Yung pong pagtutunggali ng mga hinirang ng Diyos at yung mga tao, yung kalaban na nakapaligid sa Kanya, meron po yung pinagmulan mula pa noong unang panahon. Nagsimula ang pagtutunggali noon pang unang panahon. Una, naniniwala ang mga Hudyo at Kristiyano na si Isaac ang inialay. Siya lamang yung legitimate son ni Abraham. Naniniwala naman ang mga tagasunod ni Mahoma na si Ishmael ang inialay. Yung pong Mahoma, yun yung tawag ng mga ninuno natin kay Muhammad. So gagamitin ko po yung term na Mahoma at alam po natin mahigpit ngayon ang bansang ito. Meron siyang algorithm na tinatawag na kapag paulit-ulit na babanggit ang pangalan nito at hindi maganda yung topic. Okay, so let's be smart. So pag sinabi ko pong bayan ni Mahoma, yun na po yung kaaway ng bayan ng Diyos. Okay, so malinaw na po yan, ha? Naniniwala naman ang bayan, ang mga lipi ni Mahoma ni si Ishmael ang inialay. So doon pa lamang po magkaiba na. Magkaiba po ang kwento sa aklat ng Kristiyano at sa aklat ni Mahoma. Magkaiba po ang kwento. Kaya hindi po kailan mag-mix
magtatagpo ang isip at puso ng ating faith at sa faith nila. Never. Dahil sa aklat pa lamang, marami na ang mga Maraming po yan, mga kapatid. Maraming. Pero ito po ang pag-uusapan natin. This matters most. Why? Why meron silang ganung klase ng enmity between themselves? At yun ang nangyayari ngayon. Yung bunga ng mga nangyayari sa ngayon. And you know what? Dadagdagan ko po. Yung pong si Ismael, meron po siyang 12 anak din. Mababasa po natin yan. He had 12 sons who became the founders of so many Arab tribes or colonies. The Ishmaelites who spread over the wide desert spaces of northern Arabia from the Red Sea to the Euphrates. At hindi lamang yun. Kumbaga, hindi maganda yung naging prophecy ng Diyos against sa mga lipi na magmumula kay Ishmael. Kung babasahin po niyo ang Bible sa Genesis, lahat daw ng mga lahing lalabas kay Ishmael, they are like wild donkeys. Wild donkeys. Their hands against every man, and every man's hand against them. Sila po, hindi rin nagkakaisa. Napansin niyo sa opisina, lagi may pagtatalo. Konting bagay nagtatalo po yung mga yan. I don't know kung napansin niyo yun. Mahilig silang magtalo sa napakasimpleng bagay lang. Minsan ko lang gagamitin yung term, yung mga Arabs, yung mga nanggaling sa lipi ni Ismael. They are, quarrelsome. Konting gipot, away, nakikipagtalo, sigawan, pinupuri nga na iba, buti pa nga sila nag-aaway yan, magsasampalan or what, pero afterwards bati na. But ang tanong kasi doon, genuine ba yung pag-aayos nila? Kasi maraming pumupuri doon Tama yun, na kapag tayo merong kaaway, maya-maya okay na, bati na kaagad, pero dapat po genuine. So yun po yung lipi na hindi kinikilala ng Diyos. Hindi sila, according sa Genesis, hindi po ako nagsasabi, hindi sila anak ng Diyos. Hindi sila kinoconsider na anak ni Abraham. Si Isaac lang. At yung mga liping nang galing kay Isaac, and you know kung sino yung mga yan. You know them already. Ngayon ba puro kalaban po yan. Maraming pagkakataon po sa aklat, lagi nagkakaroon ng clash between yung bayan ng Diyos saka yung bayan ng kalaban. Lagi nagka-clash. Lagi mayroong digmaan, lagi may pag-aaway. But the thing is, hindi lamang po yung lipi nung isang anak ang kalaban ng Israel. Marami pa po. Marami pa. So babasahin ko po sa inyo yung Deuteronomy 7:1-4. Titingnan natin sino ba yung mga marami pang mga lipi or bansa na against sa bayan ng Diyos. Hindi lamang po yung lipi ni Ismael. Deuteronomy 7:1-4, ang sabi po diyan, pagdating ninyo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, and that is Canaan, at kapag nasakop na ninyo ang 7 bansang nauna sa inyo doon, sino sila? Sa English po kasi mas maintindihan natin, pero Tagalogin natin. Basahin nyo lang on your own. Sino raw yung 7 bansa na ipapasakop ni Yahweh sa kanyang hinirang na bayan, sa kanyang mga anak? Ang mga Heteo, Gergeseo, Amoreo, Cananeo, Perezeo, Hibita at Jebuseo. 7 bansa kaagad ang naghihintay doon for what? Upang ipasakop ng ating Diyos na buhay sa kanyang bayan. Yung kanyang bayang nagmula kay Isaac, sa nag-iisang tunay na anak ni Abraham. Mga bansang, mga bansang ito compared sa Israel? Mga bansang mas malakas at makapangyarihan kaysa sa inyo. Verse 2, at kapag sila'y ipinaubayan ni Yahweh sa inyo, when Yahweh gave them over to you, lipulin ninyo silang lahat. Huwag ninyo silang kaawaan at huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila. Ito ang mahigpit na bilin ni Yahweh. Why? Bakit naman ganun, Panginoon?
Ito po, verse 3. Huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak, ang kanilang mga anak. Why again? Sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong anak kay Yahweh at pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pag hindi sumunod ng Israel, anong sinabi ng Diyos? Kapag nagkaganon, magagalit sa inyo si Yahweh at kayo'y kanyang lilipulin kaagad. Even yung bayan ng Diyos, merong ganong klase ng warning ng Diyos. Kapag kayo nakipagkaisa sa kanila na sumasamba sa Diyos-Diyosan at gumaya kayo sa ginagawa nila, hindi niyo sinunod ang aking mga sinasabi, then I will also destroy you. God hates those people. Why? Meron silang ibang Diyos na sinasamba. Sa atin kasi normal lang, di, okay lang yan. Pare-pareho lang naman ng Diyos eh. Iba-iba lang naman ang tawag natin sa Diyos. No, it's not. Yun po ang isa sa malaking kasinungalingan ni Satanas. Kung tunay na yung Diyos nila ay Diyos natin, then bakit nila tayo pinapatay? Bakit nila gustong wasakin ang bayan ng Diyos? Hindi lamang yun, iba pangalan ng Diyos nila. May pangalan ng Diyos sa aklat. Nang magpagkalala ang Diyos kay Moses, ano sabi niya? I am. Hindi lamang yun, Yahweh. Yung tetragrammaton na tinatawag. 4 na letters lang po yun, walang vowel sounds. Naglagay lang tayo ng EA. Pero wala pong vowel sounds yun, puros consonant. Tetragrammaton po ang tawag doon, Yahweh. Pero hindi po kasi pwedeng banggitin. Pinagbawal din ang pagbanggit sa pangalan ng Diyos, kung tutuusin. Mapalad tayo kahit paano nasasabi natin yung pangalang iyan. Pero ang point, there's only one God who created everything. Tunay na Diyos, nasa aklat po yan. And that is our God. The Christian God and the Jewish God alone. That's why po ang tawag minsan sa mga Kristiyano, younger brother ng mga Hudyo. But of course, we know that that is different story. It's more than that. It's more than that. We are Christians. We are not Jewish. But the God of the Jews is our God. Iba lang ang pagkakaintindi nila, and they never believe in the Lord Jesus Christ. So pag-usapan po natin yan. So dito po may binanggit na 7. Meron pa bang iba? Meron pa bang iba? Basahin po natin ang awit. Ilan pa yung mga kalaban ng Israel? Awit 83, 1-12. Ito yung nagkakagulo na, maraming kalaban ng Israel. Ito ang panahimik, ito ang tahimik na panalangin ni Asaph. Huwag kang manahimik, O Diyos. Huwag kang magpabaya. Ikaw ay kumilos. Hayun, ang kaaway nagsisipag-alsa, at ang namumuhi kinakalaban ka. Sila'y nagbabalik laban sa hinirang, laban sa lahat ng inyong iningatan. At ito ang kanilang sinasabi: ating papawiin ang kanilang bansay, ating papawiin ang kanilang bansay, ating lilipulin, upang ang Israel malimutan na rin. For them to be forgotten forever. How can you forget a nation kung hindi mo muna totally i-annihilate? Yes. Yan po ang plano noon pa ng lahat ng kalaban na nakapaligid sa bayan ng Diyos. Total annihilation. Patayin lahat, bawat isa sa bayan ng Diyos. Mapapanood po ninyo ngayon yan sa YouTube. Yun ang isinisigaw nila. Gas the Jews. Hindi pa inumin, ha? Yung mga Hudyo. Alam niyo yung ginagawa ng mga Nazi nila Hitler nung araw sa mga Jew nung Holocaust? Ginagas nila. Meron silang gas chambers. I think napanood niyo naman yung movie, right? Schindler's List, the Pianist, or what? Escape from Sobibor. Meron silang lugar, malaking lugar. Nakala mo malaking shower room. Papapasukin din yung mga walang pakinabang para sa kanila. Pinapapasok doon hubot-hubad. Bata, matanda, inosente or hindi. Pinapapasok doon kunyari shower. Yung pala, hindi tubig ang lalabas sa shower. Usok. Gas. They were killed. 6 million sa kalang namatay. At hindi yan ma-i-deny because it's in the history. And you know what? Those people, yung kalaban ng Israel, hindi naniniwala. Sa kabila ng maraming ebidensya, they don't believe. Look at that. Saka nakakita ng tao na ang katibayan,
higit pa sa dami ng buhay niya, sa haba ng buhay niya, hindi pa siya naniniwala. That's how twisted ang utak ng lahat ng bayan na nakapaligid po sa bahay ng Diyos. Twisted. Wala po sila sa katotohanan. Wala. Ating papawiin ang kalambansa ay ating lilipulin upang ang Israel malimutan na rin. Verse 5. Nagkakaisang lahat. Sila ay nagplano. Itinuloy ni Asaph yung kanyang panalangin, ang kanyang sa Panginoon pakipag-usap. Nagkakaisa po silang lahat. Sila ay nagplano. Kanilang pasya ay lumaban sa iyo. This is the thing. Synonymous na kapag ang bayan ng Diyos gustong lipulin, gusto nilang puksain din ang Diyos ng Israel. That is synonymous. Yes. Tandaan po ninyo yan. Those people who want to destroy yung bayan ng Diyos, mismong Diyos ang kinakalaban nila. Lumaban sa'yo. Sino-sino raw yung mga lahing yan? Bukod dun sa 7 binanggit natin kanina. Sino-sino sila? Ang lahi ni Edom. Nanggaling po yan kay Nino? Kay Esau. Nakita ninyo, laging padagdag po ng padagdag ang kalaban ng Israel. Padagdag ng padagdag. Any other lipi outside sa lipi ni Jacob, enemies. Ganun po sa bilang isang nag-iisa lamang ang anak ng Diyos. Nag-iisa lang po ang anak ng Diyos. Bukod sa kanya, puros kalaban na ang siya nakapaligid. Si Edom nanggaling kay Esau. Hindi lamang yon, at ang Ismaelita. Yung mga Arabs. Okay? Hindi lamang yung Moab. At Agarenos. Lahat nagkaisa. Hindi lamang yon, ang Gebal, ang Ammon, and that is Jordan today. Okay, ang Ammon, gayon din ang pasya. Hindi lamang po yun. Ang Amalekita at ang Tyre, which is Lebanon, Tyro, at ang Philistia, yung mga Philistines, yung mga nanggaling po sa ibang bansa. Mamaya pag-uusapan ko natin na mabilis. Sino ba talaga yung tunay na Palestinians? Okay? Pati ang Assyria, nakipagsabuatan sa lahi ni Lot. Sila yung nakipagtulungan. Ngayon, sino yung lahi ni Lot? Alam natin ang kwento. Nang iligtas ng Panginoon si Lot, yung magaling na 2 anak niyang babae, ginahasa yung tatay, di ba? O kasi sige na nga, hindi ginahasa. Nilasing. Kaya nangyari, incest. Nagkaroon ng anak si Lot sa 2 anak niyang babae. And you know what? Anong lipi yung lumabas dun sa 2 magagaling na babaeng yon? Sino? Si Moab at si Ammon. Parehong mga kalaban na naman ng Israel. Nakita ninyo kung paano mag-multiply ang kalaban ng bayan ng Diyos? Napakabilis. Napakabilis. Ganun po karami ang kalaban ng Diyos. Ganun po karami ang kalaban ng mga anak ng Diyos. Hindi lamang sila na nandoon sa Holy Land, even us Christians. Ganun po karami ang kalaban nating lahat. Ganun karami ang lumalaban sa nag-iisang Diyos na buhay. Kaya nga ang sinabi sa Biblia, we are just remnants. Yes, we are the minority. We, Christians and the Jews, na iisang Diyos ang sinasamba, we are the minority. Napakakonti po natin. At majority po, nakikita po ninyo sa pag-aralan natin sa Book of Revelation, sangkaterba sila. Para silang, ang bilang nila parang mga sand. Di ba sa dalampasigan? Kasi ang dami ng buhangin. Sa dalampasigan, ang dami nila. They are the majority. Nakita niyo po ngayong balita ngayon, even yung mga supposedly mga matatilang estudyanteng mga bata, nag-aaral pa sa Harvard, they are anti-Semites. Pag sinabing anti-Semites, anti-Israel. They hate those people. Hindi man lang nila alam kung bakit. Nag-aaral sila, matatalino sila, taga-Harvard, mga matatalinong mga bata. They are against, tinatanggal nila yung mga posters ng mga kawawang biktima ng terrorist group. Kailan lang? Noong October 7. Tinatanggal nila. What kind of evil spirit ang kumikilos sa mga taong yan ngayon? Demons. Demons na nasa katawan mismo ng mga taong yan. They are demons. Demonic hordes from hell. They are here. Kumikilos ngayon especially. Nasa kalagitnaan naman ng bayan ng Diyos. Kaya nga po lagi natin sinasabi, lahat ng nangyayari sa bayan ng Diyos,
kinakailangan tayong lahat na mananampalataya ng Diyos, nalalaman natin. We must be concerned sa bayan ng Diyos. We must be always informed ano nangyayari sa bayan ng Diyos. Because ang bayan ng Diyos is the timetable of our faith. Walang ibang orasang iniwan ng Diyos kung malapit na ang huling panahon, kundi ano man ang nangyayari sa kanyang bayan. Ang sabi nga ng mga scientists, hindi pa tungkol doon, kundi sa lahat ng nangyayari sa mundo, sa mga gera, sa pollution, yung dagat puro plastic na. Nakita niyo yung mga fish, nang buksan yung bibig, puro plastic ang nasa bibig. Nangangamatay yung mga fish because of plastics. At kayo yung mga tao mismo, sariling ina, ginugulpi ng anak. Sariling anak, ginagawang prostitute ng sariling mga magulang. Ganun po kadilim ang mundong ginagalawan natin. We must be aware of this. And we must act upon it. It's okay to enjoy life. Pero wag natin kalilimutan why we are here. What is our purpose? Ano ang purpose ng Kristiyano sa balat ng lupa? Not just to enjoy pleasures on this planet. Hindi lamang pagpakasasa sa mga material na mga bagay. We have a purpose. A godly purpose. That's why we are here now. Kung wala sa puso't isipan natin ang thoughts about sa bayan ng Diyos at about sa nangyayari ngayon, then something is wrong with us. We are not aligned with God. We are not aligned with God. Mas masahol pa, marami pong mga estudyante ngayon na mga supposedly napakatatalino. They call themselves Christians. Well, they're not. Because real Christian, mahal ang bayan ng Diyos. Real Christian, we stand for the bayan ng Diyos. Hindi natin sila aawayin, hindi natin sila aalimurain. Because what? Because there is a mandate from God from above na sa ating mga Kristiyano, we will be here to stand kasama ang bayan ng ating Panginoon, not to be against them. So, hindi po lahat ng nagsasabing, I am a Christian, ay tunay na Kristiyano. Isa po yan sa testing. If you are a real Christian, mahal mo ang bayan ng Diyos. And you will speak out. Ipagtatanggol mo ang bayan ng Diyos. I'm not saying sa opisina, makipagtalo tayo. Just shut our mouths. Pero sa mga klase, mga pag-uusap, kung kinakailangan, then we must speak out. Alam ko, dapat maingat tayo dito. Dahil po, kalaban po ito ng bayan ng Diyos. Ito pong bansang ito, kalaban ni Yahweh. Ginagamit lamang ni Yahweh yung kalaban ng kanyang mga anak para sila mismong mga kalaban magbigay ng financial na pagpapala sa atin. Ginagamit lang po sila ng Diyos. Yes. Yes, may mababait na mga amo. Walang problema dun. But the end of the day, they are against our God. Ginagamit lang po sila ng ating Diyos. At marami pang example yan sa Biblia. Ginamit ng Diyos ang Egypt for the Israelites, right? Kasi magkakaroon ng 7 years famine. That's why nangyari yung kila Joseph, bigla siya napunta na Egypt, na-realize si Joseph, kaya pala ako nagkagano ganito, nagkawindang-windang ang buhay ko, and I know I was so sad, pero now I'm happy, I'm glad. Nangyari sa akin because magkakaroon pala ng 7 years of famine. At ginamit ni Yahweh ang Egypt to feed his sons and daughters. Ang bansang ito, ginagamit lang ng Diyos. Ang pasasalamat, tanging sa Diyos lamang. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ang lahat ng pasasalamat sa Kanya lamang. Okay? Do we got that? Amen. So look at this. May 7 kanina. At ilan na naman itong nadagdag. And you know what? Hindi lamang dyan natigil yan. Along the history of mankind, nadagdagan pa ng nadagdagan ang kalaban ng bayan ng Diyos. Kasama yung mga modern day na mga bayan na yan na nakapaligid sa Israel. Those are all Arab countries. At hindi lamang yun, mga kapatid. We know that Russia also hates Israel. According na sa pag-aaralan natin sa Book of Revelation, yung Gog and Magog, they will come from the north. At sino ba yung bansang nasa north ng Israel? That is, napakalawak nun. Russia. Hindi lamang po Russia yung mga kapatid. Marami pang mga bansa sa Europe, maging sa Asia. Ang China.
bukang bibig against sila sa Israel. Ang North Korea, bukang bibig against sila sa Israel. Majority ng mga bansa sa planetang ito against sa bayan ng Diyos. Even until now, mas marami pa sila at makapangyarihan pa. They have nuclear weapons. Ang Iran, number 1 against. Yung supporter ng terrorist group doon sa Gaza at yung terrorist group doon sa Lebanon, yung Hezbollah, sinusuportahan po yan ng big demon na naroon sa Iran. Papalalo ko nga pala, mababasa po natin sa Book of Daniel kung ano-anong anghel ang nakatalaga sa bawat nations, right? Sa Book of Daniel, nakita niya, ang archangel na nakatalaga sa Israel, alam niyo kung sino? Michael the Archangel. Sa Persia, sa Iran, alam niyo kung sino? The Prince of Persia, devil or demonyo. That's why those countries, the Lord will destroy them. Dahil ang mga nagbabantay sa kanila, ang kanilang mga guardians, demons. Demons na walang ibang pinagawa kundi i-destroy ang bayan ng Diyos. Akala nila checkmate na, napapaligiran nila ang bayan ng Diyos. They were mistaken. At marami po tayong babalikan sa Old Testament. Ilang bayan na mas marami, mas makapangyarihan sa Israel, ang sa isang iglap lang, winasak ng ating Panginoong Diyos. Kung hindi mismo siya ang nagwasak, binigyan niya ng kapangyarihan ng talino ang kanyang bayan to destroy these people. Remember the story of Gideon? 300 against thousands. Simple lang, kinonfuse ng Lord. Binigyan niya ng talino sa Gideon, ano gagawin mo para itong kalabang mas marami sa'yo, malupig mo. Di ba napakakonti na nga nung kay Gideon? Napakakonti. Pero yung konting yun, nalipol nila yung napakarami. Parang mga balang, napakarami. Through what? Confusion. Noong isang araw, nagpe-pray ako. So, every day, mula na mangyari, I'm praying sa ating Panginoon habang ako'y nagbabiyahe, papunta sa trabaho. Yun din ang pinagpe-pray ko sa Lord. Lord, napakarami ng mga bansa against Israel. Anyway, hindi naman sila nangonte, mas dumadami. Yun nga lang po, Lord, mas makapangyarihan, mas powerful sila ngayon. Powerful sila saan? Hindi lamang sa weapons. Financially, mapera sila. Marami silang langis. Nakita yung nangyari sa Pilipinas nung ilang panahon, 9 times or 10 times nung tumaas ang gasolina, halos masakal na yung mga driver, maging yung mga pasahero. Simply because nag-decide ang dalawang bansa, Russia and Saudi Arabia, na ampatin ang production ng oil. Nakita niyo yung power. They showed their power to us. Hindi lang po ganun yun. Siguro ampatin natin ang oil. No! Ipinakita po ng dalawang bansa how powerful they are sa pamamagitan lamang ng black gold o ng langis. Pakitaan po yan ng power, mga kapatid. Let's be aware of that. Kung ano man ang ginagawa ng mga bansang aksyon, show of power. At ngayon po, yun ang ginagamit lahat, mukhang gagamitin na naman. But you know what? Wala silang panama sa bayan ng Diyos. Dahil ang bayan ng Diyos, ang Diyos ay ang tunay na Diyos, and that is our God. And that is our God. Ang dami! Napakarami nila even until now. Until now. Hindi lamang yun. Ang nakakalungkot ngayon, even yung Israel, di ba, hindi naman naniniwala sa ating Panginoong Jesus. But God will deal with them at the end of time. Okay? At the end of time. So, yun po yung kwento. Bakit merong ganun sigalot? Yung napakalit na bayan na ito, sa lahat na lang ng bayang nasa paligid niya. Why? Ngayon, maaaring meron magtanong sa atin, brother, bakit naman ganun ng Panginoon? Pag pinapatay niya, pag inutusan niya yung mga Israelitang kubkubin yung bahay, i-destroy yung mga bayan na yun, bakit naman pati yung mga bata, mga babae pinapatay? Remember the story of Saul? Saul Testament? Ang utos ni Yahweh, sa Biden, king ng Israel na si Saul, puntahan niyo yun, totally destroy them. Kunin niyo lang yung mga bagay na gusto kong ipakuha sa inyo. Right? Pero alam natin nangyari. Nung gawin ni King Saul ng Israel yun, ano ginawa niya? Yung mga matatabang mga baka, yung mga perfect, mga blameless na mga hayop, binalik niya sa Israel. Hindi lamang yun, meron silang mga loots, meron silang mga dala na hindi kasama sa recommendation ng Diyos. Nagalit si Yahweh kay Saul. Doon ngayon lumabas, nag-uusap ni Saul, kasi mula nun, that is the start of King Saul's destruction.
On that day, iniwan na siya ng Espiritu ng Diyos. Yes, nung Old Testament po, ang Holy Spirit umaalis sa tao, like Samson. Kapag walang Espiritu ng Diyos kay Samson, mahina siya, normal. Kapag pumasok ang Espiritu ng Diyos kay Samson, lumalakas. Old Testament lamang po yun. Sa New Testament po, ang Holy Spirit hindi nagpapabalik-balik, labas-pasok. No. Sabi sa Biblia, sa New Testament, once and for all, ginawang tahanan ng Holy Spirit ang puso ng mga Kristiyano. Kaya kung meron kayo maririnig ng mga teachings ngayon na nawawala daw, umaalis ang Espiritu ng Diyos sa isang Kristiyano, malaking inaccuracy po yun. Mag-aral pa sila. Kulang po sila sa aral. So, bumalik tayo kay Saul. Ano ngayon ang sinabi? Pinasabi ni Yahweh kay Saul through Samuel. By that time, si Samuel. I think he's considered one of the first prophets by that time. Saul, ano yung ginawa mo? May sinabi sa Yahweh, hindi mo sinunod. God hates you. God is displeased. Hindi mo ba nalalaman, sabi ng Panginoon kay Saul, para kay Samuel, para kay Saul, sabi, Saul, hindi mo ba alam? Obedience is better than sacrifice. Kaya sabi ng Panginoon sa aklat ng Psalms through David, di ba? Burnt offerings and sacrifices you do not desire. What God desires, what? A contrite, a humble heart. Yung kasi wala si Saul by that time. Wala siya by that time. So mula nung araw pa, nandun ang pakikidigma ng Israel sa tulong ng Diyos at sila'y nagwawagi. Pero pag merong nagawang mali ang bayan ng Diyos, sila po ay merong punishment. And you know what? Sa aklat po sa Old Testament po, sandali lang naman yung punishment ng Lord kapag sila nagkakamali. Lifetime. Basahin po ninyan, 40 years, 70 years. Doon naglalast yung parusa. Hanggang malipol, mamatay yung lifetime na nagkasala, ganun ang span ng parusa ng Diyos. Gusto ba natin yung ganun? Lifetime? Ganun pong magparusa ang Diyos ng Old Testament. Pero maraming salamat na lamang sa New Covenant sa ating Panginoong Kristo. Of course, binayaran na niyang lahat ang ating mga kasala. Anyway, ikinuwento ko lang kung paanong naging everyday life ng bawat bayan ng Diyos, ng mga tao sa bayan ng Diyos, na lagi merong kalaban all around. Each and every day, they must be ready. Ang Israel, especially po nung rebuilding of the wall sa Nehemiah, habang yung isang kamay daw nagwo-work para maglagay ng mga bricks sa wall, yung kanang kamay nila merong hawak na tabak. Na habang, ang point po ganito, habang nagtatrabaho kayo, always be ready at the same time to serve me. Ipapasok ko lang po, tayo lahat may trabaho dito. Lahat tayo may 24 hours. Lahat po tayo busy. Pero remember, hindi po pwedeng maging katuwiran sa Diyos. Na Lord, may trabaho kasi ako. Kaya I decided na magpahinga na lang ngayong araw na ito kaysa sumamba sa inyong paanan. That is not an excuse at all. Habang nagtatrabaho, dapat may hawak tayong tabak. Or we are always ready to serve our God. Okay? Kung talagang may pasok din, go. Kung talagang may sakit din, go, magpahinga sa bahay, makinig na lamang sa online. Pero kung hindi po, I'm telling you, God is displeased. God is displeased. So, ang dami-dami ng kaaway ng bayan ng Diyos mula noon hanggang lalo na sa ngayon. At yung nga po yung mga modern countries. Sa Pilipinas ba, mayroong mga anti-Israel? Yes, meron po. Pero purihin ang Diyos na buhay. At least marami rin naman ang sumusuporta sa bayan ng Diyos. Remember, no 1940s, alam po ninyo, kung hindi po ninyo alam, for your info lang, alam po ba ninyo ang Israel marunong tumanaw ng utang na loob? Nung panahon ng Holocaust, ng 1940s, marami pang mga Hudyo pumunta ng Pilipinas. Nung panahon, I think, ni Quezon or what? Kinupkup po yan ng Pilipinas. Enter. No? Hanggang ngayon po, hindi nakakalimutan ng Israel. Mabait po ang bayan ng Diyos sa mga OFW. Meron po ba kayo nabalita ang OFW sa bayan na yun na inapi? Hindi pinapasahod? Itinutulak si bintana? Wala. Nakita niyo yung pagkakaiba? Sa mga ibang bansa na nakapaligid sa bayan ng Diyos, hindi pinapasahod.
Yung kontrata, binabago. Hindi iniintindi. Yung iba, inihuhulog sa bintana hanggang mamatay. Yun lang yung mga bansang laban sa bayan ng Diyos na pinagtatrabuhan ng mga OFW. Sa mismong bayan ng Diyos po, wala. Many years ago, meron pong Filipina, nanalo pa siya sa isang malaking singing contest sa bayan ng Diyos. Natalo na niya. Kumbaga, pantay po ang tingin ng bayan ng Diyos sa ating mga Pilipino. Yung ibang bansa, katulad ng bansang ito, hindi po natin ma-enjoy yan. Doon pa lamang makikita ninyo kung sino talaga yung bayan ng Diyos, ng tunay na Diyos, at merong klase ng attitude katulad ng Diyos. And that is His bayan, ang bansang Israel. Tingnan po ninyo yan. Ang sasaya po ng mga OFW doon, to the point, they offered their lives. Nung sumuko o nung lumusob yung kalaban, hindi ba meron dong nurse or hindi niya iniwan yung matanda hanggang sa mamatay siya. She sacrificed herself, hindi niya iniwan yung kanyang inaalagaan. Why? Mahal na mahal niya yung kanyang employer dahil yung kanyang employer na mahal din siya. Hindi sila kailanman pinabayaan at pantay lang ang tingin. See, look at that. Hindi ba enough yan sa ating mga manggagawa? Anong kaibahan ng mga bansang yan sa bayan ng Diyos? Take note of that. Masayang masaya ang mga manggagawang Pilipino sa bayan ng Diyos. Hindi katulad sa mga bayang nakapaligid sa Kanya. Kitang-kita ang kaibahan. Anong espiritu ang meron sila? Sa espiritong kumikilos sa bayan ng ating Panginoon. Marami po yan. Ang kinakailangan lamang natin, tanggalin yung mga piring sa ating mga mata at gamitin natin yung spiritual eyes na ibinigay ng ating Panginoon. Ngayon, panghuli. Ano yung nangyayari ngayon? Pwede pong ayusin natin yan. Ayan. Ito po ang nangyari ngayon, October 7, until now. Until now. I hope kayo ay updated sa nangyayari. Paglaanin nyo ng time ang panonood kung ano yung nangyayari each and every day sa bayang yan. Forget about those other things na pinapanood natin. Wala silang kinalaman sa ating spirituality. Noontime show, walang kinalaman sa spirituality natin yan. Yung mga Korean movies and what, walang kinalaman niya sa ating mga spirituality. Hindi sila nagbibigay ng papala sa atin. Walang pagpapalang nangmumula sa karamihan sa ating tinatangkilik everyday. Pero ito, tutukan natin ang nangyayari sa bayan ng Diyos. Meron pong pagpapala dyan. And you will see that later on. Mamaya, sabihin ko sa inyo. So, ito ngayon nangyari. Bibigyan ko po kayo ng maikling kwento. Paano ba itong specific war na ito nagsimula na naman doon sa area na yon sa Palestine? By the way, pag sinabi pong Palestine, hindi po yun bayan ng mga Palestinians. Ang Palestine po, region. At sa Palestine po, nandun din yung Israel. At sa Palestine po, nandun ang Gaza Strip. Ang Palestine, nandun ang Gaza. Ang Palestine po, hindi pag-aari ng isang tao, isang lipi. Region po yan. Mula ng panahon ng mga Romano. Nung dumating ang mga Roman sa area na yon, they call it Palestine. Ang Palestine ba, ang mga Palestinians ba, saka mga Philistine, isa? No. Scientifically po, walang kinalaman ng mga Palestinians sa mga Philistines. Ang Philistines po nanggaling sa Greece. Mga sea-dwelling people po yan na naglakbay at nagdwell doon sa Palestine by that time. Yung mga Philistines ng Old Testament, hindi sila yung mga Palestinians ngayon. Wala po yung connection. Wala. Kasi po yan ang kiniklaim nila. Narinig ko mismo sa tenga ko yan. We are the Philistines. No? Simula pa lang daw nakikipagdigmaan sila sa Israel. Kalokohan po yun. Yun lamang pong kulang sa aral ang maniniwala doon. So ulitin ko po, the Philistines nung panahon ng Old Testament ay different sa mga Palestinians ngayon. The Palestinians ngayon, they are Arabs. Arabs na tumira doon, dumami and so on and so forth. Wala na po noon pa ang mga Philistines. Wala na. So dagdag kaalaman lang po yan, ha? Wala po silang kaugnayan. So anyway, ikukwento ko na ngayon. Paano nangyayari ngayon ito? Bakit nagkaroon na naman ng klase ng terrorism na naman mula sa mga tao from that religion at marami na namang inosente, even babies. Napapanood niyo po ba? Yung mga magulang tinorture sa harapan ng anak na 9 years old.
yung anak na 9 years old, tinorture din. Ang tanong ngayon yung unang rumisponde, tumingin sa mga bangkay, na halatang may mga tinorture bago binarel. Ang tanong niya ngayon, naiiyak siya. Ang hindi ko po malubos maisip, sino po ang nauna? Tinorture muna yung bata habang nanonood yung magulang? Or tinotorture yung magulang habang nanonood yung mga bata? Kahit ano man sa dalawang yon, horrifying. Walang matinong tao ang gagawa ng ganun. Iba sinunog isang buong pamilya. Iba sinunog ng buhay. Yung mga kabataan, nagkakasayahan lang doon sa desert. Ano ginawa nila? Ang daming pinatay, 200 plus. Nagkakasaya yung mga bata. May mga kinidnap pa at ngayon, nandoon ngayon. Habang hawak nila, yung mga ninakaw nilang mga pamilya, tinotorture nila ngayon yung mga pamilyang nasa kanilang mga tahanan. Nagpapakita ng video at ng pictures. Now tell me, paano ma-justify yung ginawa ng mga teroristang yan sa bayan ng Diyos? It is unjustifiable. They are just plain terrorists. They are just plain demons na nakatira sa katawan ng mga taong iyan. So babasahin ko po sa inyo, kinuha ko po itong yung source sa PragerU. Pinag-usapan po ito, pero babasahin ko po siya, pero in English, so medyo intindihan na lang po ninyo. So babalik tayo sa World War I. Okay, ang World War I po nagsimula ng 1914 hanggang 1918. Okay? So, pag-usapan natin ngayon. Bibilisan ko na po ito. After the breakup of the Ottoman Empire, yung pong Ottoman Empire, yan po yung Turkey. Kaya tinawag na Ottoman kasi si Osman, Sultan Osman or what ang pangalan niya. Yung empire ngayon ng Turkey tinawag na Ottoman Empire. Turkish Empire or Ottoman Empire, nakapangalan kay Osman by the time. Anyway, after the break, hawak po ng Ottoman Empire yung region na ito ng Middle East, kasama po ang Palestine. Again, pag sinabing Palestine, hindi lamang yung mga Palestinians, kundi maging ang Israel. Kasama po lahat yan na nakubkob. Panoorin niyo yung Lawrence of Arabia, makikita niyo yung kwento doon. Anyway, after the breakup of the Ottoman Empire, following World War I, Britain took control of most of the Middle East, including the area that constitutes modern Israel. So after po na mapatalisik ang mga Ottoman Empire, which last hundreds of years. Ang tagal po. Panahon pa ng Crusades yung mga Ottoman na yan, mga Turkish na yan. Panahon pa ng Crusade. Okay? Hanggang doon sa noong 1914, na-break up na sila. At last, nasira sila. So, ang pumasok po ay ang mga British. 17 years later, in 1936, the Arabs rebelled against the British. And of course, and against their Jewish neighbors. So, nag-isip yung mga British, ano nangyayari dito? So, the British formed a task force. Yun yung Peel Commission. Yung nag-head sa kanya, ang pilito kasi si Peel, Mr. Peel, the Peel Commission. To study the cause of the rebellion. Bakit kaya ganun? Bakit nag-rebel yung mga Arabs by that time? And by the way, hindi pa po sila tinatawag na Palestinians by that time. They are just Arabs. So, anong nangyari ngayon sa pag-aaral ng Peel Commission? The Commission concluded that the reason for the violence was that two peoples, Jews and Arabs, wanted to govern the same land. Kasi isipin ninyo, dalawang nation magkasama sa isang lupa nang wala pang malinaw na partisyon. Nagma-merge sila with each other. Ang hirap po niyan magkahalo. Kung makikita po ninyo yung movie or picture ng Old Jerusalem, makikita po ninyo magkahalo sila. Lahat ng ganyan, kaya lagi may skirmishes, laging may mga pag-aaway. Ang totoo nga po, ayan. Gusto na ngayon ng dalawang lipi na ito, mag-govern sila, magkaroon ng malinaw na pag-govern sa kanilang bayan. So, ang ginawa ng Peel Commission, next. So, the answer dito, sa issue na ito, the Peel Commission concluded, would be to create two independent states na. One is for the Jews and one for the Arabs. Yan ang sagot ngayon. Officially, formally, magkakaroon ng two-state solution. Magkakaroon ng formal state ang Israel at ang mga Arabs. The suggested split was heavily in favor of the Arabs. Alam niyo kung bakit? The British offered them 80% of the disputed territory at ang mga Jews po 20%. Kung titignan yung mapa, kung kulay pula ang mga Arabs, halos pula lahat yan. At gatuldok lamang yung sa Israel. Sa mga Israelites. Ganun lamang. Yet,
Despite the tiny size of their proposed state, the Jews voted to accept this offer. Tinanggap nila. Okay, 80% po sa kanila, sa mga Arabs, sa amin po 20%. Okay lang po yun. Sige po, tinatanggap namin. But you know what? The Arabs rejected it and resumed their violent reaction. That is rejection number 1. Meron pong 5 rejections na ginawa ang mga Arabs. Sa lahat ng mga offers ng buong mundo at maging ng mga Hudyo sa kanila. But they rejected them all. At ito po yung first rejection. Ayaw namin ng dual state. Isang state lang dapat. Arab state, in short. Kaya ano nangyari? Nagkaroon ng digmaan. Labanan na naman. And you know what ang nakakatuwa? Sa point of view ng isang Kristiyano, na isang mananampalataya ni Yahweh, each and every time po nagkakaroon ng digmaan, ang laki na nakukuhang lupa ng Israel. Yung pong tinatawag na spoils of war. Meron pong tinatawag na spoils of war. Pag tayo nagdigmaan, yung dating teritoryo mo, akin na yan. Talo ka eh. Kasi kung nanalo ka, sigurado kami yung teritoryo namin, kukunin mo, di ba? Kami nanalo. So, each and every time po nagkakaroon ng digmaan between Arabs and Israel, lumalaki ang sakop ng Israel. From the 20%, unti-unti po yan, kada wars with these people, palaki ng palaki. So, rejection number 1. 10 years later, in 1947, after the war, Second World War, the British, humingi na ng tulong ng British kasi ang hirap talagang kontrolin itong lugar na ito. The British asked the United Nations to find a new solution to the continuing tensions. Every day, meron tension. So, like the Peel Commission, the UN decided, yung mismong UN na, hindi na Britain. The UN decided that the best way to resolve the conflict was to divide the land. Eto na ngayon, kailangan na talaga na may malinaw na division dun sa land. Kanina kasi 2-state lang eh. Isang lugar, dalawa yung sovereign. At hindi nag-work yun dahil ng mga Arabs ayaw nila. But this time around, lagyan na nga ng division yan, ng malinaw na guhit sa mapa. So on November 7, 1947, the UN voted to create 2 states. Again, the Jews accepted the offer, but again, the Arabs rejected it. Only this time, they did so by what? Launching an all-out war. Nagsama-sama ang Jordan, ang Egypt, Iraq, Lebanon, Syria. But you know what? They failed. Ilang bansa yan nagkampi-kampi against the napaka-tiny state of Israel. And you know what? They failed. Malaking humiliation po ang inabot nila. Hindi lamang sa mga Israel, sa buong mundo. Pambira, nagsama-sama ba kayo dyan? Anong klaseng isip meron kayo? And that's because of God, of course. At sa talinong ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. Alam niyo po ang warfare, hindi yan puro armas. Masabi nga po sa Old Testament, I think Proverbs or Psalms, hindi raw nakukuha sa dami ng kabayo para manalo ka sa digmaan. No. Even nowadays, bigla ko naisip tuloy yung Pilipinas. Yes, taglay ng China ngayon ang lahat ng arsenal. But you know what? Hindi nakukuha sa arsenal ng China upang sila manalo sa digmaan kung mangyayari man against sa Pilipinas. Ang Pilipinas ang nag-iisang Christian country in Asia. Napansin niyo po ba yun? Pilipinas Christian. At lahat ng yan, iba na ang mga relihiyon yan. Mga Muslim, mga Buddhist, mga Hindu. Mga Taoists, ang Japan, hindi po Christian ng Japan. Iba rin ang relihiyon yan. Pilipinas lang po. Kaya ang mga Pilipino around the world, sa mga nanonood na sa ibang bansa ngayon, be proud of the Philippines. We are the only Christian country in Asia. Bayan po tayo ng Diyos. I'm not saying na lumaban na tayo sa China, but kung dumating ang time they provoked us, God will be with us. God will be with the Philippines. Hindi nakukuha sa nuclear war, hindi nakukuha sa business, sa singkit ng mga mata ang war. Hindi. Ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa lahat ng bayan. Katulad po ng bayan ng Diyos na nangyayari ngayon here sa Middle East. So hindi na naman, so nag-fail sila. So nireject na naman nila yung offer. Diba? Ang Diyos tinanggap yung offer, yung mga Arabs na naman hindi pumayag, nakipagdigma pa nga, marami na namang nangyaring batayan. That was be rejection number 2. Ano yung pangatlo sa 5? Again, 20 years later, 1967 naman po ito, the Arabs, led this time by Egypt na naman, and joined by Syria and Jordan, once again sought to destroy the Jewish state. At nakilala po yon, the 1967 conflict known as the Six-Day War. Nasa YouTube po yan, panoorin ninyo.
Ibang klase talaga ng mga bansang to. Alam niyo po ba holiday ng mga Hudyo nung sila'y lumusob? Katulad sa nangyari ngayon. Yung pong October 7, meron pong festival, holiday na sineselebrate ng Israel nang lumusob sila. Nakita niyo gano'n sila ka-traidor? Na habang ikaw nakataligod na nanalangin sa iyong Diyos, sasaksakin ka sa likod. Ganun po yung mga lahing yan, nakapaligid sa Israel. Ganun din ang ginawa na nung 1967, doon sa 6-day war. And you know what? As usual, is already given, expected, it ended in a stunning victory for Israel. At malaking lupain na naman ang nakuha ng Israel. Jerusalem and the West Bank, as well as the area known as the Gaza Strip, they fell into Israel's hand. Almost buong Palestine po nakuha na ng Israel. Yes. Yes. Yun ang naging bunga, again po, karapatan niya ng victor. Karapatan ng victorious na kunin yung mga spoils mula sa kanyang kalaban. Hindi po yan illegal. Inaway nyo kami. Gusto nyo kaming ina-annihilate? Pues, natalo kayo, pero hindi namin kayo na-annihilate, pero kukunin namin yung mga pag-aari ninyo. Mas lumaki na naman ngayon yung hawak na lupa ng mga Israelites. The government, ngayon pala, nakuha na nila, nagwari sila, di ba? Ngayon, sa laki na nakuhang lupa ng Israel, yung mismong bayan ng Diyos, hindi niya maintindihan, paano naman natin gagamitin ng mga lupang ito? Napakalaki. Look at this. Nakita niyo yung wisdom, yung kabaitan ng mga Hudyo? Nung makuha nila, wala. Napakalaki pala na panalunan nating lupain. Ano gagawin natin dito? You know what? Yung gobyerno ng Israel, nagkaroon silang nag-split sa dalawa. Kung ano gagawin doon sa mga lupang nakuha nila. They were split over what to do with this new territory. Yung ibang mambabatas ng bayan ng Diyos wanted to return. Look at this. They want to return the West Bank to Jordan and Gaza to Egypt. Ang kapalit po, kapayapaan. No more war, please. Ibabalik namin sa inyo yung mga lupang itong aming nakuha bilang trophy sa aming pagkapanalo sa inyo. Ibabalik po namin basta wala nang awayan, wala nang war. Ganun po ang bayan ng Diyos, no? Yung other half naman, sabi nila, siguro magandang ibigay natin to sa mga Arabs. Yung mga nakatira mismo dito sa Palestine, yung mga Arabs. Bakit hindi natin ibigay sa kanila yung mga spoils of war, yung mga lupang nakuha natin because of this victory? Ang sabi nila, by that time pa lamang, doon pa lang tinawag ng mga Arabs yung sarili nila na mga Palestinians. Noong 1967. Hindi na Arabs, hindi na vague, hindi na in general na pangalan. From now on, hindi na kami tinatawag na Arabs. Call us Palestinians. Nakita niyo yun? Binigyan lang sila ng lupa nung bayang tinry nilang lipulin at naging mabait sa kanila. Nung magbalik pa ng lupa, ganun ang ginawa nila. Hindi. Mula ngayon, tinatawag na kaming Palestinians and this is Palestine. So, Palestine owned by Palestinians. Nakita niyo yung kalikuan? Parang mga walang pinag-aralan. Sa kabila ng kabaitan, nung kalaban, yung anak ng Diyos na kinalaban nilang tumalo sa kanila, ganun pa rin ang ginawa nila by that time. For the first time, tawagin na kaming Palestinians. Gayon ano man yung ginawa ng Israel na kabaitan sa pagbabalik ng mga lupa, even dun sa mga natalo, diba? Ultimately, hindi rin naman ito masyadong pinahalagahan ng mga Arabs by that time. Ang plano ng Israel, ibalik ang lupa para sila naman magkaroon din ng state kasi kawawa naman itong mga taong ito. But they don't care. Hindi nagbago yung palang pagtingin sa bayan ng Diyos. So after few months, after ng 1967, after few months, the Arab League naman, nag-usap-usap sila ngayon, lahat ng mga Arabs. They met in Sudan and issued its infamous 3 no's. Sa lahat ng mga i-offer ng Israel, sa lahat ng mga pakikipag-peace deal ng Israel, ito lamang ang sagot nating mga Arabs. No peace with Israel, no recognition of Israel, no negotiations with Israel. So again, a 2-state solution was dismissed by the Arabs, making this rejection number 3. Nakita niyo yung kabaitan ng bayan ng Diyos? And how evil yung mga taong ito? Evil. Mga walang pinag-aralan. Talagang pot lang, galit lang ang laman ng kanilang mga puso. Pagpatay, terrorism, wala nang iba. Then, in year 2, ito, mas malapit-lapit na ito. Pagka-graduate ko lang talaga ng high school.
So in year 2000, Israeli Prime Minister Ehud Barak met at Camp David. Sa US po yan with Clinton noon. Nakipag-meet siya kay Arafat. Para, sige na nga, finally po, pag-usapan na natin to para matigil yung mga digmaan. Ituloy na natin yung two-state plan. So ano ginawa ng Israel? Barak, hindi si Obama, kundi si Ehud Barak, offered Arafat a Palestinian state in all of Gaza and 94% of the West Bank, with East Jerusalem as its capital. Ini-offer ng Israel sa mga Palestinian, gawin yung capital ang Jerusalem. Kasi habak po kasi ng Jordan yan by that time. But you know what? The Palestinian leader rejected the offer. Rejection number 4. Ano pa ang i-offer ng Israel? Halos wala na. Pero may isa pa. Kasi pang-apat pa lang ito. In 2008, Israel tried yet again. Iba na naman yung Prime Minister ng Israel. Prime Minister Ehud Olmert went even further that Ehud Barak had. In-expand pa ni Olmert yung peace offer to include additional land to sweeten the deal. Sige na nga, siguro by this time, papayag na kayo. Dadagdagan pa po namin yung lupa na pwede nyong kunin. But, like his predecessor, the new Palestinian leader, Mahmoud Abbas, hanggang ngayon po siya, turned down the deal. Rejection number 5. Ang point po kung bakit natin pinag-usapan to, wala pong ibang gustong mangyari ang mga Arabs. Walang ibang gustong mangyari ang mga Muslim. But for the destruction of Israel. Yun lang. Yun po yung sinisigaw ng mga Iranians. Ngayon, kailan lamang? Annihilation to Israel. They must be wiped out from this planet. Total annihilation. Yun lang talaga. Ang sinamang taong merong ganong klase na kaisipan sa kapwa-tao, hindi mo kailanman mapagkakatiwalaan. Kung wala akong ibang inisip kay Dennis, kundi para sa kapahamakan niya, and ultimately, para mamatay siya, anong klase ako na tao? I am a murderer. At yung mga murderer na katulad ko, na laging puno ng ganun aking puso't isipan, cannot be trusted at all. Right? Yan po yung mga bansang yan. Kung mabait man sila sa atin, it is only the Spirit of the Lord ang nagko-convict sa kanila na occasionally maging mabait sa atin. But I'm telling you, habang sila nagdadasal sa kanikan ng mga Diyos, 5 beses sa isang araw, destruction ng kapwa-tao ang nasa puso't isip nila. Because that is written in their book. That is embedded sa kanang relihiyon. Hindi tunay na relihiyon ng kapayapaan meron sila, kundi kabaliktaran. Relihiyon ng kapahamakan ng kapwa-tao, specifically ng Israel. Sa Book of Revelation, sino ba yung gusto mo i-wipe out ang Israel? Satan himself. The great dragon. So itong mga taong ito, unless they accepted the Lord Jesus Christ as their Savior, they will go straight to hell. Akala nila pag sila namatay in the name of the religion, in the name of their God, pupunta sila sa langit kung saan meron naghihintay na 70 plus na virgins. Sa nakakita ng religion, hanggang langit ba naman sex pa rin ang iniisip? Tell me, hanggang langit nila. Yung version nila ng langit, kapag sila namatay, may naghihintay na 72 plus black-eyed virgins. Hindi lamang yon. Kaya po sila gustong-gusto nilang mag-rest in pieces. Alam niyo kung bakit? Automatic, may ilang bilang ng pamilya nila, shoot ka agad sa langit with them. Alam naman natin, by works sila, di ba? By works. Kaya pag tinanong niyo po yung mga yan, pag namatay ka, impyerno ka ba or langit? Ano sagot? Hindi ba? Inshallah. Hindi lang kayang sagutin yung tanong ngayon. But we Christians, we know that when we die, we will go straight to heaven, to our God. Pero sila po hindi. So they must work for their own salvation. At yung salvation niya, makakamit kapag ano? They must die as a martyr kuno sa kalang Diyos. By what? Being a terrorist, sa kalang rest in pieces na mga ginagawa, upang yung maging kalang mga mahal sa buhay, ilan doon, magiging shoot na rin sa langit. And of course, ultimately,
May mga babae naghihintay sa akin doon, o sa kanila, mga virgins. Minsan po merong nagtanong, paano naman po yung mga suicide bomber ng mga babae? Meron ba naghihintay na 72 na mga machong mga lalaki doon? Alam niyo ba? Namumuhi sila sa ganung klase ng mga katanungan. O bakit wala? Bakit kayo mga lalaki kayo, pag namatay 72 virgins, nandun, naghihintay. Bakit yung mga babae wala? Nakita ninyo yun? Kung gaano kababa ang tingin nila sa mga kababaihan? Open up our eyes sa mga nangyayari. This is the truth. Sila mismo nagsasabi niyan. Walang mabuting idudulot ang mga taong yan sa mundong ginagalawan natin. And you know what? Let's be glad, let's be happy, because maganda pa rin ang kahantungan ng lahat. According sa Book of Revelation, one day, sa salita lamang ng ating Panginoon, they will be destroyed forever. They will be destroyed forever. The victory belongs alone sa ating Panginoon at sa kanyang mga hinirang, sa kanyang bayan. Wala nang iba pa. So ano ang panghuli po? Ano ang aking pamanhikan sa bawat isa? What is the command? Ito yung command na may blessing. Psalm 122 verse 6 and 7. Ang sabi po dyan, pray for the peace of Jerusalem. May they prosper who love you. Meron pong tunay na pagpapala sa mga taong pinapanalangin ang bayan ng Diyos. Kaya po ang mga Kristiyano, mga born again like us, we are praying for them. Pag may nagagawa pong mali at ginagawang mali ngayon ng Israel, hindi tayo sumasangayon. Number one, hindi nga sila naniniwala kay Jesus Christ as Lord and Savior. But we do not hate them. You know why? Because we know the story. Na hindi pa tapos ang kwento ng love story ng Diyos at ng Israel. One day they will be together again. They will be reunited. So we are praying for them. Pray for the peace of Jerusalem. At ang sabi po dyan, anong klase ng prayer? May peace be within your walls, O Jerusalem, and prosperity within your palaces. Yun po ang panalangin. Na patuloy na mag-thrive ang Israel, patuloy silang mag-survive sa onslaughts na sunod-sunod ng mga Holocaust na nangyayari sa kanyang bansa. And God will bless us.